Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon naandoon. Ano? Ngayon po ay, ano ba ngayon? Araw ng Martes. No? April 22. Ano? Ah, binabati ko yung aking pinsan diyan sa Pilipinas na nagbe-birthday. Ano? Isa din po siyang abogado. Alright. Anyway, so kamusta na kayo? Kahit saan kayo nandoon, ano? Medyo mainit na uli ngayon dito sa amin. 82 degrees Fahrenheit. So, this is perfect, ano? Kaya nag-aircon na naman ako dito sa aking sasakyan. Ano? Mainit na uli eh. Talaga mga tao, ano, sala sa init, sala sa lamig, reklamo. Ano? Reklamo pa rin. At any rate, ganito rin nga po ang nangyayari sa atin. Nung isang araw kasi, naglabas ng, siyempre ngayon po ay eleksyon, malapit ng eleksyon, kampanyahan na no? Kainitan ng kampanyahan. I think it's the last 2.5 week or 3 weeks before the midterm elections. Ang election po natin ay pipili ng 12 senador, pababa, hanggang konsehal ng bayan o lungsod. Yan ang pagpipilian natin yan. Pero siyempre, may kanya-kanyang klase ng pamimili ang mga tao. Iba ang kanilang kwalifikasyon regarding sa senador. Meron ding ibang kwalifikasyon sa congressman, sa party list, sa mayor, vice mayor, senado, governor. And then, kung ano-ano pa hanggang pababa. Mas malapit po tayo kasi siguro yung mga tao na mga botante, mas malapit sa kanilang mayor, vice mayor, at konsehal. So medyo iba ang ating kategorya na yan sa mga pagpili natin. Mas malapit sa atin yan, mas malapit na mahihingan ng tulong. At mas alam nila kung ano ang kailangan ng bayan na nilang nasasakupan nila. Kaya iba rin po siyempre ang kategorya naman sa mga bukal, na at saka governor, vice governor. Dahil yan ay medyo ang iniintindi nila ay distrito at saka probinsya. So magkakaiba yan. So iba rin ang kategorya natin diyan, iba rin siguro ang pamamalakad ng kanilang pangangampanya. Alright, medyo malayo-layo na sa tao. Hindi katulad ng konsehal at mga mayor at vice mayor na talagang dikit, nandiyan sa mga mamamayan. Lalo na po ang congressman. Ang congressman naman, yan po ay alam natin na hindi natigil sa probinsya natin, sa distrito. Yan po ang mga yan ay palaging nasa Maynila at gumagawa ng batas kasama ng mga ibang congressman. Congressman pala, hindi pala. Mali po. Congressman, Yan. So, yung mga yan ay nasa Maynila at gumagawa ng batas para sa ating probinsya o sa ating sa iba't ibang klase ng batas na nakakaapekto sa buong Pilipinas o kaya doon sa probinsya. Sila din po yung nagdadala ng pera. Nag-allocate, tumutulong yung mga yan para makapag-allocate sa kanilang distrito at sa kanilang probinsya. Yan po ang mga congressman. Tapos meron po tayong party list. Siyempre, yung party list na yan, iba rin yan. Hindi natin kilala yung mga yan, Basta party list, nahihirapan tayong intindihin. Hindi natin kilala kung sino yung mga yan, kung sino bagang mga uupo pag nanalo ang party list na yan. So, iba rin ang kategorya ng pagboto dyan. At lalo na po ang senador. Ang senador naman, iba rin lalo ang kategorya ng pagpili diyan. Kasi yan nationwide. Kumbaga, ay malayo sa atin yan. Kaya iba yung mga nakikita natin. Malayo din ang atin sigurong klase ng pagpili sa kanila, kategorya.
So, pero pagpilian natin muna, pag-usapan natin itong lumabas na, pinakang huling lumabas na survey. Yan sa SWS survey sa senatorial candidates. Ano, lumabas po ang top 12, ano? At sino yung mga top 12 na yan? Tingnan natin, basahin natin kung sino yung mga top 12 na yan. Bongo, ano? Erwin Tulfo, Lito Lapid, ano? Tito Soto, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Ramon Revilla Jr., Ben Tulfo, Abi Binay, Camille Villar, Ping Lacson, at Manny Pacquiao. Dito po sa mga sinabi ko sa inyo, no? 12. 12 nga ba yun? No? 12. Meron ba kayong narinig na bagong apelyido? Wala, no? Puro lumang apelyido. At mukhang dalawa pa ang Tulfo. Ano? Tapos wala tayong naririnig na mga bago. No? Bagong apelyido, bagong mukha. Mga lumang apelyido, mga lumang mukha ang nakikita natin. Ito po ay mga karamihan sa mga yan ay parte ng dinastiya, ano? Mga Tulfo, ilan na ba ang mga Tulfo na nananalo, ano? Congressman, palagay ko sa meron ng senador, tapos pag nanalo itong dalawang ito, 3 na ang senador na Tulfo, ano? So, si Bongo, ayan, andyan din yan si Bongo, although hindi yan dynasty, pero yan po ay nakakabit sa mga Duterte. Right? So, sino pa? Lito Lapid. Napakatagal na po yan, Lito Lapid na yan. Ano? College pa ako, Lito Lapid na yan. Ano? Si Ben Tumbling yan. Diba? Hanggang ngayon, andyan po. Pero, mananalo pa rin. Ano? Diba? Manny Pacquiao. Villar. Binay. Aba, hindi na pa po tayo nanawa sa mga taong yan. Ano? Hindi na tayo nadala. Ano? Meron ba kayong naalala sa mga ginawa ng mga yan? Bakit nyo pinipili yan? Bilang gustuhan yung maging senador muli. Ano? Yan po ang mga tanong. Ano? Na dapat nating sagutin. Bakit? Dahil ba magaling mag-TikTok? Magsayaw? Kumanta? Mag-boxing? Ayan po mga yan ay hindi po trabaho ng isang senador. Ano? Ang dapat po siguro natin tinitingnan ay yung taong alam ang gagawin sa Senado. Ano? Sasabihin hindi naman mga bago nga kaya nga hindi alam pero hindi po, ano? Titingnan po natin yung kanilang kapabilidad, kapasidad, edukasyon. Ano? Look, napansin ko po, itong si Heidi Mendoza, siya po ay halos nasa ilalim, nasa na pangilan, between 20 to 30. Ano? Ang range niya. Pero napapansin ko, mas magdetalyado po yung kanyang sinasabi. Mas mahirap pa nga yung mga tanong sa kanya, no? Sa mga interview, sa mga debate. Mas nadidetalye niya ang kanyang plataforma. Approaching a railroad crossing. Ganyan din po si Luke Espiritu. Nadidetalye niya ang kanyang mga gagawin sa Senado kung siya'y mananalo. At binubusisi ng mga tao at ng mga nag-i-interview kung ano ang kanyang plataforma. At nasasagot po nila ng maayos. Ano? Si Kiko Pangilinan, ganun din. Dati na po siyang senador. Ano? Pero wala naman po siyang bahid ng any corruption. Ito rin pong si Bam Aquino. Wala rin bahid sa pagiging corrupt. Ano? Pero bakit sila wala dyan?
sa top 12. Ha? At ang nasa top 12 ay yung mga taong na-convict na, ay yung mga nahablahan na. Ano? May mga kaso, di ba? Nagkakaso na sa husgado. May bahid ng mga korupsyon. Ano? Si Bongo, di ba may kaso yan? Bakit na andyan? Nasa ibabaw. Hindi ba po pwede nating hintayin munang ma-acquit siya sa husgado bago para napatunayan niya na wala siyang kasalanan? At siya ay malinis para maging senador? Uli. Di ba? Si Bato de la Rosa, ayan. Bakit siya naandyan pa at nasa top 12? Ha? Ganong siya po ay malaki ang posibilidad na mahuli ng ICC. At nagsasabi sa inyo na pag lumabas ang warrant ay siya'y magtatago. Di ba? Yan po ba ay isang mahagandang ehemplo na may bibigay ng isang senador kung sakalit mananalo? At saka kung sakalit manalo at siya'y hulihin at siya'y magtago at hulihin dahil meron siyang warrant ng ICC, paano siya makakaganap ng kanyang tungkulin bilang senador? Bakit yung hanggang ngayon na andyan pa sa inyong top 12? Di ba? Meron pa. Nandiyan pa sino ba? Si Manny Pacquiao. Diyos ko po. Mabait si Manny, pero hindi po kailangan ng bait sa Senado. Ang kailangan po sa Senado ay yung marunong gumawa ng trabaho niya. Ano ang trabaho? Yan po ang gumawa ng batas. Ano? Mag-legislate ng batas. Yan po ang trabaho nila. At pangalagaan ng ating pera. Ano? Pera ng kaban ng bayan. Yan po ang trabaho nila. Diba? Look, kuminsan po nakaka-frustrate di ba? Kuminsan nakaka-frustrate, bakit ganyan pa rin ang nangyayari? Meron ba talagang tulong ang eleksyon para sa pag-asensyo ng bansa? Meron bang naitutulong yan? O yan ay parang sarswela na lang? Yan po ay parang just for the sake of having an election saying that we are in a democracy. Di ba? Yun na lang po ba talaga para lang masabi na demokrasya tayo'y may eleksyon, pero ang ating pong ibinoboto at inilalagay sa posisyon ay ang mga taong hindi karapat-dapat. Kaya po ang Pilipinas ay lalong lumulugmok. Ano? Lumulugmok. Tayo po ay nagiging pugad ng taguan ng mga kriminal. Ano? Nagiging pugad ng patayan. During panahon ni Duterte. Di ba? So, kung hindi nyo napapansin, kayong mga nakapag-aral na mga nakikinig dito sa aking vlog, di ba? Nakapag-aral kayo. Nakapag-aral tayo. Ang hirap bago makakuha ng matinong trabaho at kumuha ng magandang trabaho at kita. Di ba? Ang hindi natin kailangang mangurakot. Pero bakit itong ating mga nasa Senado? Karamihan dyan, majority. Yung mga yan naman, wala namang alam. Nagyari lang na sumikat sila. Sikat. Ganyan po ba ang dapat nating hanapin sa isang senador? Yung sikat at nakakapag-TikTok, nakakasayaw, nakakakanta, nakakaboxing. Di ba? Yan po ba ang kailangan natin na mga senador? Nasa na po yung panahon, nung panahon nila sa Longga? Ninoy Aquino, Aquilino Pimentel, Rene Sagisag. Di ba? Yung panahon nila Maceda. Although si Maceda, meron din po yung narinig na pero during that time, wala po nagsasayaw ng mga senador para manalo. Nakakahiya para sa kanila ang ganun.
Diba? Ang tinitingnan ng tao noon ay plataforma ng bawat kandidato. Kaya yung mga yan nag-aagawan sa makakuha ng entablado para masabi nila during that time, para masabi ng mga kandidato ang kanilang plataforma. Kasi ang mga tao nun tumitingin sa kapabilidad ng isang kandidato. Hindi po katulad ngayon na ang mga tao ay tumitingin sa kapabilidad kung paano magsayaw ang mga kandidato. Only in the Philippines. Diba? Pero kaya nakakapagduda ngayon kung talagang kailangan pa ba natin ng eleksyon. Bakit hindi na lang tayo ilagay natin ang pagpili sa ibang tao, at piliin na lang kung alin yung magagaling sumayaw. Diba? Siguro nga yun na lang ang pwede natin gawin. I'm just talking aloud this now. I'm just thinking aloud, no? Siguro nga yun na lang ang pwede, no? I-appoint na lang at sige, sinong pinakamagaling magsayaw? Magiging senador. Di ba? Huwag na nating tingnan ang talino ng mga yan. Yung kapabilidad na lang na magsayaw. Okay? Si Bong Revilla, ang galing magsayaw yan. Okay, kung yan po yan, pagsayawin nyo na lang pagbutod. Budot. Di ba? Sino man, si Ipe, Philip Salvador, magsayaw na lang siya. Di ba? Ang hindi ko na lang nakikita atang magsayaw ay itong si Ping Lacson. Well, in fairness sa Ping Lacson, mas gusto ko yan kaysa doon sa iba. Dahil Dahil si Ping Lacson po, yan po ay fiscalizer, Yan ang nagbabantay ng ating national budget. No? Maganda nga sana kung yan ay manalo si Ping Lacson. At least, masasabi ko na every time na nandyan, every year nakikita mo nagtatrabaho. Bakit? Kasi binabantayan po niya yung national budget. Laging naandyan. Tinitingnan niya. Tinitingnan niya kung saan may mali ang mga budget. Maganda nga sana kung naandyan din si Heidi Mendoza na tumitingin din sa budget. Baga ayaw niyang si Heidi Mendoza po ay dating COA commissioner. Na nagbantay din. At yan po ang kanyang advokasya sa buhay. Ay. So, isipin po natin, Isipin po natin mabuti kung sino ang ating mga ilalagay diyan. Kung gusto po ninyo ay patawanin na lang kayo at pasayawin, makita nyo ang mga taong, mga senador nyo na nagsasayaw, well, sige, iboto nyo yung mga taong yan. Si Philip Salvador, iboto nyo dahil yan ay magaling magsayaw. Si Bong Revilla, ayan, si Willie Revillame, bigay ng jacket yan, yan lang, mamiba ka po manimigay ng jacket doon sa Senado, Yan ang obviously yan talagang walang alam, Diba? Sabi nga ni Dolphy, diba? Pinatatakbo si Dolphy nung una. Sabi niya, ba't di ka kumandidatong senador? Alam niyo sagot ni Dolphy. Abay, wala akong problema, hindi problema ang manalo. Ang problema, ang malaking problema, ay pag nanalo ako, dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. At least yung po, honest. Iyang mga taong yan, sabi nga ni Revillame, tatanungin niyo ako kung anong plataforma ko, wala pa nga ako, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo na lang ako, saka niyo ako tanungin. Pag nanalo na lang ako, saka ako mag-iisip ng plataforma ko. Ganyan po ba ang dapat sagot ng isang kandidato? Diyan po sa top 12 na ibinigay ko sa inyo na numero ng mga tao na yan. Meron ba kayong natandaang plataforma ng 12 yan? Kahit isa man. Except, nakita ko yung si Ping Lacson. Kung ano ang plataforma niya. Nabusisi ba yung mga yan? Katulad ng pagbubusisi ng mga tao doon kay Heidi Mendoza
kay Bam Aquino, kay Aquilino, kay Kiko Pangilinan, at kay Luke Espiritu. Pero despite the fact na ilatag nila ng maayos, nandun pa rin sila sa likod. Kasi, nandun pa rin sila sa lalim. Bakit? Kasi hindi sila sikat. Ano? So, pag-isipan niyong mabuti kung ano ba talaga ang kailangan nating gawin. Pag sabihin niyo sa akin, leave a comment below. Ano? Kung kailangan pa ba ng eleksyon para umangat ang buhay ng Pilipino. Okay? So, hanggang doon na lang po muli. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bye-bye!